Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako si Junrel Grospe at narito tayo sa isa na namang episode ng ating podcast. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa napakahalagang issue, ang heat index sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga epekto nito sa ating kalusugan at pamumuhay? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng katotohanan tungkol dito. Una sa lahat, ano nga ba ang heat index? Ito ay isang pagtaya o pagsukat ng dami ng init na nararamdaman ng tao batay sa kombinasyon ng temperatura at kahalumigmigan o humidity. Sa Pilipinas, dahil sa ating tropical na klima, maaaring umabot sa napakataas na heat index ang nararanasang init, lalo na sa panahon ng tag-init. Ang mainit na panahon at mataas na heat index ay may malalim na epekto sa ating kalusugan. Maaaring magdulot ito ng dehydration, heat stroke at iba pang heat-related illnesses. Bukod dito, ang mga vulnerable tulad ng mga bata, matatanda at may mga existing health conditions ay mas labis na naaapektuhan ng epekto ng init. May ilang paraan kung paano tayo makaiwas sa sobrang init. Una, dapat tayo ay laging hydrated. Uminom ng sapat na tubig kahit hindi tayo nauuhaw. Pangalawa, magdamit ng tamang panlabas sa suot na makakatulong sa pagpigil ng init sa katawan. At panghuli, bawasan ang labis na physical activity sa oras ng pinakamainit na panahon. Sa ating pagtalakay sa heat index, mahalaga na maging maingat at mag-ingat tayo sa pagharap sa mainit na panahon. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan ng ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalusugan at kaligtasan. Kaya't huwag nating baliwalain ang epekto ng heat index sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pagtutok sa ating podcast ngayong araw. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating diskusyon ukol sa heat index. Kung mayroon kayong mga tanong o katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe sa amin. Hanggang sa muli, ito si Junrel Grospe na nagsasabing maging laging handa at maingat sa panahon ng tag-init. Paalam!